ng aking daddy kasi birthday ko. Kahapon ng tanghalian na magbigay ng ice cream ang ate ko. Para sa akin, ang pagbibigay halaga ay parang pag-ibig at dapat mag-umpisa sa tahanan. Ito ang 1143 DZMR kung saan ang pamilya ay mahalaga. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Ibinabahagi ang kanyang mensahe sa wika mo. Naimbaga damag. Mapyanga dumug. Bahag ni damag. Mabuting balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. O mga bata, halina kayo. Samahan niyo kami sa bubunting bibutita. Halina kayong lahat at kami samahan sa munting kutita pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga friends! Narito na naman po kami, ang kaibigan niyo sa Mumunting Kutitap. Ako po si Makoy. Isa na naman pong masayang araw ang hatid namin sa inyong lahat. Candy is here. Yo! 30 minuto na naman pong saya at story ang hatid namin sa inyong lahat. Ako naman si Tuknoy, ang inyong munting kaibigan. Masayang araw po sa ating lahat at maligayang pakikinig. Ako po ang batang may munting tinig, si JD. Kaya nga po, narito na naman po ang inyong mga munting kaibigan para mas lalong pasayahin ang inyong mga araw. Dahil kakaiba na naman pong dimension ang pagdala namin sa inyo ngayong araw na ito. At isa na namang mahalagang bagay ang inyong matututunan sa inyong buhay. Kaya nga mga friends, sabihin nyo na rin sa mga kaibigan nyo sa skulang tungkol sa Mumunting Kutitap. Oo nga, dahil sigurado kami kapag napakinggan na nila ang programang ito, I'm sure magiging masaya din ang mga kaibigan nyo katulad nyo. Kaya sama-sama na naman po natin sa lubungin ang isang magandang araw kasama ng inyong mga munting kaibigan. Dito lang sa programang Walang Katulad. Ang programang walang kasing ganda. Ay siyempre, ang programang punong-puno ng kaalaman. Ang programa para sa inyong lahat, ang Munting Kutitap! Makikilala nyo. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan
sasabihin ko pa rin na tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan, kahit saan ay sasamahan, dahil mahal kita kaibigan, tayo'y magkaibigan. Hello po! Nagbabalik po muli ang mumunting kutita. Hello po! Ako pong muli, si JD. Handito po rin si Candy. Woohoo! At syempre, ayaw ko mawala sa eksena. Makoy is still here. At si Tuknoy po ay nagbabalik. Alam niyo mga friends, nakakamiss din si Kuya Kevin, ano? May pinuntahan kasi siya eh. Oo nga. Sana namimiss din niya tayo ngayon. Kailan kaya siya babalik? Sabi ni Tito Leo, baka daw matagalan siya doon. Kasi doon na rin siya mag-aaral. Naku, talaga palang iniwan na niya tayo. Pero, huwag kayo mag-aalala. Susulatan at tatawagan din niya tayo. Oo, tama na nga ang siyente natin. Kamustahin na lang natin siya at ang mga kaibigan natin. Tama, dahil greeting time na po. Okay, sige, ito na ang una nating greetings. MK, hello. Greet niyo naman po ang aking mga kapatid na sina Shaina at Mika na laging nakikinig sa inyong programa. Thanks po from Michael. MK, pakigreet naman po ang pamangking kong sina Era Jeron. Ganda po ng inyong programa. Sana ay pagpalain kayo ni God. From Tita Gladys. Magandang araw po sa inyo, Tita Gladys. At naman, hello MK team. I'm Hara. I know I'm always listening to your beautiful program. More power po sa inyo and hopefully na makita ko kayo at maging friends. God bless. Hi Ara, pwede ka rin magpadala ng pictures mo para naman makapag-send din kami ng pictures ng buong cast ng MK. Oo nga naman. Send mo lang iyon sa aming main office. Sa P.O. Box 332, Baguio City, Philippines, 2600. Uulitin ko it's P.O. Box 332, Baguio City, Philippines, 2600. Wait namin ang mga letter mo. Kayo din po mga friends. Wait na kami ng mga letters nyo. MK, sana mas maging maganda pa ang mumunting kutitap. Kasi paborito ko yung pakinggan sa radyo. Dahil magaganda ang mga kwento. From Mary Rose Ann, 10 years old. Don't worry, Mary Rose. Dahil kayo ang inspirasyon namin. Mas paggagandahin pa namin ito. Next message po natin ay galing kay Maricar Bais. Pwede ba, Mip, makipagkaibigan? Kasi nag-enjoy akong makinig tungkol kay God. At gusto ko po magkaroon ng friends. Happy ako at nakilala ko po si God dahil sa inyo. Wow! Ang ganda naman ng message ni Maricar. Simula ngayon, Maricar, ay magiging kaibigan mo na kami. Maraming salamat at napakaganda ng text message mo sa amin. At meron pa. Good day po, I'm Sheena. Your program was great. I like it very much. I'm an avid listener. Nakikinig po ako every weekend. God bless po. Hello sa iyo, Sheena, at sa inyong buong family. MK, hello po. Pwede po ba makipagkaibigan sa inyo? Greet ko lang po ang mama at papa ko. Thanks po, from Jenny Wee. Ito pa. Hello, MK. Greet ko po ang aking papa, Jong Jong. Mama Grace, Loy Loy at Jan Jan. May Sister Canning at sa inyong lahat dyan sa mumunting kutitap. Greetings from avid listener, Yvonne Abigail. Thanks po! Wow, grabe, Tim! Ang gaganda talaga ng mga message ng mga friends natin. Nakakatawa at nakaka-bless. Oo nga, Kuya Makoy. Talagang nakaka-touch. Kaya kayo mga friends, text na rin kayo. Oo nga po. Mag-send na rin kayo ng mga greetings nyo sa mga bago nyong friends at bago nyong teachers. Send nyo lang po yan sa aming MK number. Just type MK space, your name, and messages. Send it to 0920-594-1049. That's 0920-594-1049.
O mga friends, wait namin mga text nyo ha. Kapit na po kayo mga friends dahil ito na naman ang aming bagong adventure. Kaya tawa na ang buong pamilya at mag-enjoy sa aming kakaibang adventure! Dahil magbabalik po ang inyong mga mumunting kutita. Ay, kaibigan! Tingin lang po yan sa paborito niyong programa, ang Mumunting Kutitap! Balitang abroad, isa pong napakalakas na lindol ang yumanig sa hilagang bahagi ng China. Libo-libong tao po ang namatay at natabunan sanhi ng pagbagsak ng mga nagtataasang gusali. Itay! Nakakatakot naman pala ang lindol! Hindi natin alam. Baka sa ibang araw ay dito naman sa Pilipinas yanigin ng lindol. Itay! Anong dapat natin gawin? Kailangan nating maghanda, anak. Tama po. Dapat ay laging handa dahil hindi natin alam kung anong oras dumarating ang mga sakuna. Dapat ay para tayong si Kapitan Tanggol na laging handa sa bawat oras. At kapag dumating na ang sakuna ay dapat nakahanda ang bawat pamilya para harapin ang ganito mga pangyayari. Kaya kayo mga friends, handa ba kayo? Heto si Kapitan Tanggol para sa ating Safe Ka Ba Tips. Heto na naman po ako mga kaibigan, ang inyong lingkod, si Kapitan Tanggol. Listen up, yo, because Kapitan Tanggol is here now. Here we go! Panahon ng unos, maging handa tayo. Makinig, makiramdam, at maging alerto. Ihanda ang pangdepensa at iba pang kailangan nang tayo'y makaiwas sa anumang kapahamakan. KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, sa disaster karamay siya. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol. Bago pa man dumating ang lindol, dapat ay nakahanda na tayo, pati ang buong pamilya, para makaiwas tayo sa malaking pinsala. Una, dapat ayusin ang mga sirang electrical wiring, mga daanan ng gas, tubo ng tubig, at iba pang utility connections. Pangalawa, italing mabuti ang refrigerator at iba pang mga kagamitan na maaaring mahulog o matumba. Ilagay ang mga mabibigat na gamit sa mababang kabinet at idikit ng mabuti sa mga dingding ang mga salamin at likwadrong mga larawan. Ilagay ang mga babasaging gamit sa mga mababang istante na madaling abutin. At ang pinakahuli at dapat tandaan ay maghanap ng mga ligtas na lugar sa bawat silid tulad ng matibay na mesa o yaong nasa tabi ng dingding sa loob ng bahay. Para laging ligtas, dapat laging handa. Kaya sa bawat pamilya, samahan niyo po akong ikampanya ang Safe Ka Ba program para sama-sama nating malabanan ang sakuna dito sa ating bayan. Kaya tutok lang po sa inyong paboritong programa para sa mga susunod pang safety tips. Ako po si Kapitan Tanggol. Kayo mga kaibigan, safe ka ba? This is a friendly reminder from Cordillera Regional Disaster Coordinating Council and the Office of Civil Defense and Trans World Radio Philippines and this station. Mahal na prinsesa, meron po tayong isang mahalagang misyon sa MK Team. Ano yun, Moby Z? Dahil po sa mabilis na pag-unlad ng ating teknolohiya, nagkalat na ang maraming tukso sa telebisyon, internet at maging sa mga babasahin. Ano ang ibig mo sabihin, Moby Z? Dahil dito sa tuksong ito, ayaw na nilang makita at tinatago na lang nila ang isang mahalagang aklat. Ha? Ang salita ba ng Diyos ang tinutukoy mo, Moby Z? Tumpak, mahal na prinsesa, wala nang panahon ang tao para basahin ang Biblia, kaya kailangan po nating makagawa ng isang magandang misyon para sa MK Team. Nakakalungkot ang isipin, Moby Z. Mas may panahon pang manood ng TV, mamasyal, magbasa ng dyaryo ang mga tao kaysa magbasa ng salita ng Diyos. Sa tingin ko po, ay nakakalimutan na nila ang halaga ng aklat na ito. Ano po ang dapat nating gawin, Faye? Meron na akong naisip, Moby Z.
Ano iyon, mahal na prinsesa? Ipapadala natin sila sa dimension ng The Story of the Forgotten Book. Aba, maganda po iyan at sigurado akong malaki ang may tutulong nito sa ating panahon ngayon. Talaga, at kailangang may balik ng MK Team ang Lost Book sa puso ng mga bata. Kung ganoon po, i-activate ko na ang portal para sa kanilang misyon. Movie Back Time 22 machine activating. O mga friends, samahan niyo na sana ang MK Team sa mission nila sa araw na ito. At tulungan din ninyo kaming maibalik sa puso ng mga tao ang halaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ang story pong ito ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 34 to 35. Kaya join na po kayo. Araw, saan nagmula ang iyong liwanag? Ulan, kailan kasi mulang pumatag? Langit, gaano kataas ang iyong ulap? Lupa, hanggang saan ang iyong lawak? Parang kasing edad lang natin ang hari nila. Baka naman talagang ganito ang king nila dito sa dimension na ito. Pero in fairness kung mukha siya ninumulak ng maliit. Tara Tim, lapitan na natin ang hari Josiah. Sa tingin ko ay matutulungan niyo tayo. Hello po, Kawal. Pwede po ba naming makita si King Josiah? Sino kayo? Sino kayo? Hindi ninyo pwedeng kausapin ang mahal na Haring Josiah. Baka mga espiya kayo. Mga kaibigan po kami ng Haring Josiah. Oo nga po. At tingnan niyo naman kami. Mukha ba kaming barbarian? Nga naman. Harmless po kami. Promise po. Ganun ba? Sige na nga. Magandang araw po, mahal na Haring Josiah. Ako po si Candy. Ako naman po si JD. Mafoy naman po ang pangalan ko. At po naman po si Tuknoy. At kami ang MK Team. Mga kaibigan niyo po kami mula sa future. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Narito po kami ngayon para sa isang misyon. Ano ang misyon nyo dito sa lugar namin? At alam namin na kayo lang ang makakatulong po sa amin. Narito po kami para maibalik namin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Opo, kasi po doon sa amin, kinalimutan na nila ang Bible. Pero mula pagkabata ko ay hindi ko pa nakita ang Bible na sinasabi at hindi rin ako nakapakinig nito. Pero, paano po ito nangyari, mahal na Haring Josiah? Hindi ba't kayo at ang inyong angkan ang makapangyarihan sa lugar na ito? Nagkakamali kayo, MK Team. Ang aking mga ninuno ay gumawa ng malaking kasalanan sa harapan ng Diyos.
ninyo, magtayo kayo ng mga rebulto ni Baal upang siyang sambahin ng mga tao. Magtayo din kayo ng marami pang rebulto sa matataas na lugar at isara ninyo ang templo ng Panginoon. Kaya paano ko kayo tutulungan sa inyong misyon kung pati akong hari ay walang kaalam-alam sa salita ng Diyos? Ibig pong sabihin ay nakasara pa rin ang templo ngayon, Haring Josiah? Oo, JP. Teka, bakit nga kaya hindi ko ito muling pabuksan at palinisan? Oo, magandang idea po yan, mahal na hari. Tutulong mo kami. Ipinag-uutos ko sa mga kawal na pagbuksan muli ang templo ng Panginoon. Pero mahal na Haring Josiah, ipinasara ito ng iyong lulo. Kawal, susuwayin mo ba ang utos ng inyong hari? Pasensya na po, mahal na hari. Pasensya na po. Babalik natin sa buong Juda ang totoong pagsamba at hahanapin kong muli ang Diyos ni Amang Abraham. Masusunod po, mahal na hari. Masusunod po. Ang dumi! Walisin natin! Ang daming agyo! Ang daming ugat naman ito! Agyo! Tulungan niyo ako ito! Grabe naman dito! Napakarumi! Napakalikabok! Harang ilang taong hindi nalinisan at nabubuksan? Oo nga! Tapos, punong-puno pa ng sapot! Mahal na Haring Josiah! Mahal na Haring Josiah! Ano po yun, mahal na saserdote? Meron pa kaming natagpo ang isang aklat malapit sa altar ng templo. Isang aklat? Anong aklat ito, mahal na saserdote? Ang aklat na ito ay aklat na isinulat pa ni Moses, ang matapat na propeta ng Diyos. Ang aklat na ito ay naglalaman ng salita ng Diyos. Tim, kakaiba palang Bible nila, no? Hindi katulad sa atin. Alam mo ba, JD, magkaiba man ang itsura ng Bible nila at ng sa atin, iisa lang ang laman ng mga yan. Tama! Imagine mo, no? Ang mga salitang yan ay nag-preserve mula sa time ni Moses hanggang sa ating time. Nangyari ang mga bagay na yun, Tim. Dahil ang bawat scroll na tulad yan ay pinoprotektahan ng Diyos. Mga bata, tignan nyo. Nahanap ko na ang salita ng Diyos. Natutuwa po kami, mahal na hari. At nahanap din na ang libro ni Moses. Pero, hindi po namin maintindihan ang mga nakasulat dyan. Paano niyo po ito babasahin? Bababasa natin ito kay Shapan. Maaari mo bang basahin ito sa amin? Opo, mahal na hari. Sinasabi po rito na pagpapalain ng Diyos ang sino mang mamumuhay sa Kanya ng matuwid at paparusahan din ng Diyos ang sino mang lalapastangan sa Kanyang pangalan at sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin ay paparusahan tayo ng Diyos dahil sa pinagagawa ng ating mga ninuno? Isa itong malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ano po ang gagawin niyo ngayon, mahal na hari? Kawal! Opo, mahal na hari! Opo, mahal na hari! Bakit po? Ipinag-uutos ko na tanggalin ang lahat ng rebulto ni Baal mula sa bayan ng Benjamin hanggang sa bayan ng Nephtali. Ilabas niyo ang lahat sa kaharian at sunugin. Masusunod, mahal na hari! Ngayon din po! Bakit ito nagawa ng aking mga ninuno? Bakit nila sinuway ang salita ng Diyos? Bakit nila ito itinago at kinalimutan? Haring Josiah, huwag na po kayong umiyak. Tama na po yan. Pero paano kapag paparusahan ng Diyos ang mga tao dahil dito? Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Baka meron pa po tayong magagawa. Huwag nang malungkot at magdalamhati ang munting hari. Sino naman po kayo? Ako si Hulda, ang propeta ng Diyos. Ano po ang pinapasabi ng Diyos? Tunay ngang ipapadala ng Diyos ang kanyang kaparusahan sa Israel. Subalit,
dahil nagpakumbaba ang Haring Josiah, hindi niya paparusahan ang mga tao. Talaga, Hulda? Magaling! MK Team, huwag muna sana kayong umalis dahil ipapatawag ko ang buong bayan ng Israel para sa isang malaking pagtitipon. At doon ay babasahin ko ang salita ng Diyos upang makipagtipan sila sa Diyos. Maganda pong idea yan, Haring Josiah. Susuportahan ka namin. Sure! Maganda ang resulta ng adventure ng MK Team, mahal na prinsesa. Oo nga, Movie Z. At sana maibalik din natin sa mga tao ang kahalagahan ng Word of God sa kanila sa lalong madaling panahon. Hello, Faye and Movie Z! Congratulations sa inyo, team! Maganda ang result ng inyong adventure. Binabati namin kayo, MK Team. Grabe, Movie Z! Ang tagal palang nawala ng Bible nila Josiah. At buti na lang, nahanap na nila ito. Alam nyo, team, dapat ay lagi ninyong itago ang salita ng Diyos. Hindi sa ibabaw o ilalim ng cabinet. Itago nyo ito sa inyong mga puso. At huwag lang po sanang maging display ito sa inyong mga bahay. Basahin po natin ito araw-araw. Kaya sana mga friends, tulungan nyo kaming ibalik muli ang nawalang salita ng Diyos sa puso ng bawat isa. At panahon na para linisin at muling buksan ang mga matagal nang nakatagong Bible nyo sa bahay. Huwag na po sana nating hayaang mahuli pa ang lahat bago nating buksang muli ang salita ng Diyos. Kaya nga mga parents, sana po ay lagi nyo itong basahin sa inyong mga kids. O paano yan mga friends? Sana ay marami na naman kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa susunod na naman na adventure! Sana ay samahan nyo na naman kami next week para mas masaya. Ay naku, paalambros na naman po. Sana ay napasaya namin kayo mga friends. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating kwentuhan. Pwedeng-pwede nyo pa rin kaming makasama sa isang text lang. Text lang kayo sa aming MK number 0920-594-1049. That's 0920-594-1049. O paano yan? Hanggang sa susunod pong muli, ako si Tuknoy. Masaya po ako at nakasama ko kayo ngayong araw ito. Your friend, Candy. O paano yan mga friends? Till next week, ako po si McCoy. Ako naman po ang munti niyong kaibigan, si JD. Paalam po! O paano yan mga bata? Sana ay samahan niyo na naman kami sa susunod na adventure ng paborito ninyong mga kaibigan sa nag-iisang programang para sa inyong lahat. Siyempre, wala nang iba kundi ang Mumunting Kutita! Ako'y mahina't nagkakasala, pag-ibig niya'y di mawawala. Lagi mang natatakot at walang tiwala, nariyan siya't lagi kong kasama. Kulang pa ang aking
pababayaan. Di man naintindihan ang aking kalagayan. Hindi niya ako iiwanan. Mahal ako ni God, mahal ako ni God. Sa kanyang aklat, ito'y nakasulat. Mahal ako ni God, mahal ako ni God. Sa kaligtasan, ako ay namulat. Mahal ako ni God, mahal ako ni God. Sa kanyang aklat, ito'y nakasulat. Mahal ako ni God, mahal ako ni God. Sa kaligtasan, ako ay namulat. Mahal ako ni God, mahal ako ni God. Sa kanyang aklat, ito'y nakasulat. Mahal ako ni God, mahal ako ni God. Sa kaligtasan, ako 181. Ano yan? Hotline ng pizza delivery? Hindi. 181. Ano yan? Bagong code sa panliligaw? Gaya ng 143? Hindi. 181. Ano yan? Frequency ng